Magandang hapon po. Karumal-dumal ang pagpatay sa isang masahista sa Quezon City. Sinakal po siya at isinilid sa garbage bag. Suspect ang customer niyang nadismaya raw sa pagmamasahe ng biktima. Nakatutok si Bea Pinlac. Maulan nang umalis ng bahay sa Barangay Payatas, Quezon City ang 65 anyos na masahista na si Veneranda Kabutotan o Veni pasado alas 12 ng hating gabi noong May 13. Nagtungo siya sa isang compound para magmasahe ng customer. Makalipas ang ilang oras, isang lalaki naman ang lumabas ng compound na may tinutulak na karitong may laman na garbage bags. Sandali pa siyang tumigil para ayusin ito bago tumuloy sa paglalakad. Pagbalik niya, nabawasan ng garbage bag ang kariton, kabilang ang naglalaman umano ng bangkay ni Veni. Ang bangkay ni Veni na nakasilid sa garbage bag, tumambad sa mga nangongolekta ng basura. Yung May 13, walang hakot ng basura eh. Naghakot na lang sila noong May 14. Ayon sa pulisya, huling nagpamasahe kay Veni ang suspect. Pero that time na siguro, nung huling nagpamasahe siya, parang hindi niya nagustuhan. Kaya nagkaroon sila ng hindi magandang pagtatalo at nauwi doon sa pananakal sa biktima. Nagkaroon sila ng pagtatalo, hindi nagustuhan naman kasi lasing eh. Magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman ng ate ni Veni. Hindi niya akalaing sa lamay na ni Veni sila muling magkikita makalipas ang 7 taon. Ay, masakit talaga. Sana nga, madam, mabigyan ng hustisya. Mahigit 1 linggo matapos matagpo ang patay si Veni, naaresto sa Binyan, Laguna ang 47 anyos na suspect. Ayon sa pulisya, nakita sa bahay ng suspect ang bag ni Veni at ilang drug paraphernalia. Kinumpis ka rin ang kariton ng suspect na tila bagong pintura pa. May nakabinbing warrant of arrest na rin ang suspect para sa kasong homicide. 2018 nang mapatay umano nito ang 61 anyos na babaeng nakaalitan niya sa Leyte dahil sa problema sa lupa. Dati na rin daw nakulong ang suspect sa Muntinlupa nang makapatay ng 2 tao. Hindi na po ako magsasalita ng iba. Ang ano ko na lang, sa husgado na lang po. O, pumasok siya doon pero hindi ako ano. Pero ang sabi raw ng suspect sa pulisya, Talagang nabigla siya dahil sobrang galit niya na sakal niya. reklamong murder ang kakaharapin ng suspect na nakakulong sa Payatas Bagong Silangan Police Station. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sugatan sa pambubogbog ang anak at ang pamangkin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada matapos umanong mapagtripan sa Boracay. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nagbabakasyon sa Boracay ang anak at pamangkin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada nang mapagtripan at bugbugin umano ng mga residente kahapon ng madaling araw. Ayon sa senador, pauwi na galing sa isang bar ang anak niyang si Julian Ejercito at pamangking si Jefferely Vitug nang atakihin ng 3 sospek mula sa likod. Kwento pa ni Senador Estrada, kahit bumagsak na raw si Julian, pinagtatadyakan pa rin ng sospek. Sabi pa umano ng isang sospek sa pamangkin niya, masyado kang maangas. Ayon sa Malay Police, galing sa parehong bar ang mga sospek at mga biktima. Nasa 50 metro pa lang daw ang nalalakad ng mga biktima nang mangyari ang pag-atake. According to the witnesses, talagang from the naglalakad po yung ating mga victims, sundan po ng ating mga suspect. Then hinakbayan sa likod, then doon po nagsimula na sinapak. Doon po yung muling incident. According po sa victim mismo, sabi niya po na kung hindi dumating agad ang pulis, baka mas lumala pa yung pangbubugbog. Dahil yung witnesses po na nag-appear po dito, sila po yung sumigaw ng pulis. And immediately nga po, nag-respond yung pulis. Tinangka pa raw tumakas ng 3 sospek na pawang teenager. Nasa custody na nila ang 3 sospek. Ayon sa pulisya, magkaiba ang bersyon ng mga biktima at mga sospek kung ano ang pinagmula ng pambubugbog. Based on the CCTV footages po, no, na nag-gather natin, nagkaroon lang sila nagkasalubong one time po. Opo, nagkasalubong. Tinginan ng asilo? Tinginan po. Doon po sila medyo nagkasalubungan sa same bar po. Same bar. Sa loob, then nung lumabas na mga victim, sunundan naman ang mga suspect. Sabi ni Senador Estrada, wala namang komprontasyon o pag-uusap sa pagitan ng mga biktima at mga sospek sa loob ng bar.
Kaya tingin nila na pagtripan lang ang mga biktima. Nagpapagaling sa ospital si Julian na may tama sa ulo. Sa ilong naman ang tama ng pinsan niya. Kahapon nagpunta si Estrada sa Boracay at nagsampa ng reklamong physical injury sa mga sospek. Aniya, walang magulang o kaanak na gustong mabiktima ng walang saysay na pananakit ang mahal niya sa buhay sa isang lugar na dapat ligtas. Umaasa raw si Estrada na iimbestigahan itong mabuti ng mga otoridad para makamit ang hustisya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News kunin ang panig ng mga sospek. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa pagkamatay ng isang factory worker dahil sa rabies na ibinalita po namin kahapon, patuloy ang paalala ng mga otoridad na huwag baliwalain ang rabies dahil ito po'y lubhang nakamamatay. Nakatutok si Darlene Kai. Nakunan pa ng kanyang live-in partner ang factory worker at dating CAFGU na ito bago tuluyang nasawi sa rabies noong May 18. Nakuha raw ng biktima ang rabies sa asong kumagat sa kanya noon pang August 2024. Nakapagpabakuna naman siya pero isang turok lang at hindi na kumpleto, kaya namatay. 100% ang fatality ng rabies. Ibig sabihin, tiyak na mamamatay ang sino mang meron nito. Sa datos ng DOH noong isang taon, lahat ng nagka-rabies sa Pilipinas ay namatay. Ngayong taon naman, mula January hanggang March 1, 55 ang naitalang rabies cases ng DOH. Ang rabies po is a viral infection po na nakukuha ng aso from a bite from another dog na that has rabies. So it's like COVID, hindi po siya innate or hindi po pinanganak ang aso natin na may rabies. Kailangan po siya mahawa po through bite. Malilipat sa tao ang virus kung makagat, madilaan o makalmot ka ng hayop na may rabies. Totoo bang mas malala ang rabies na galing sa tuta? It's not true po. It's not true po. Wala pong science. Kung ang nanay po ng aso natin is bakunado at yung matuta po are never exposed to another dog or cat that has rabies, it's safe to say po na maliit ang chances na magkakaroon siya ng rabies. Ayon sa WHO o World Health Organization, 40% ng mga namamatay si rabies, edad 14 pababa. 79% ng human rabies cases ay dahil sa mga kagat at kalmot ng aso. Kaya anumang kagat o kalmot kahit paalaga ang may gawa, hindi dapat binabaliwala. Sabi ng WHO, ang incubation ng rabies ay pwedeng umabot ng hanggang 1 taon. Kaya pwedeng ganyan din katagal bago makaramdam ng sintomas ang taong na-infect ng rabies. Mas kilalang sintomas ng rabies ay takot sa tubig, hyperactivity at hallucinations. Pero ayon sa WHO, pwedeng less dramatic at hindi masyadong pansin ang sintomas ng iba, gaya ng unti-unting pagkaparalisa. Oras na madilaan sa sugat, makagat o makalmot ng hayop, hugasang maigi ang sugat sa dumadaloy na tubig sa loob ng 10 minuto. Lagyan ang sugat ng alcohol o iodine kung mayroon at pumunta kaagad sa pinakamalapit na Animal Bite Center, Health Center o ospital para agad matignan ng doktor at mabakunahan. Paulit-ulit na hinihimok ng DOH ang publiko na pabakunahan ng anti-rabies ang mga alagang hayop. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Paulit-ulit na paalala ng LTFRB sa mga PUV driver at operator, bawal pong pumili at tumanggi ng pagsakay ng mga pasahero, lalo na batay sa kanilang timbang o laki ng katawan. Hinikayat po ng LTFRB ang mga pasahero na magsumbong kung nakaranas ng ganitong diskriminasyon. Nakatutok si Von Aquino. Ang estudyanteng si Stella Mariz minsang napilitang magbayad ng regular na pamasahe sa Egypt nang questionin siya ng driver dahil sa kanyang pangangatawan. Kasi may kasama akong kaklase ko, sabi niya 2 student po. Pero sabi niya, bakit daw student ako? Dapat daw regular. Nagbayad na lang din ako ng regular para okay na kasi ayoko na pang para mag-away kami. May pagkakataon din daw na nahihirapan siyang sumakay. Kasi pag sa Egypt po, aircon po, di ba? So minsan, parang pumipili sila ng kung sino paparahan nila. Kasi pag mas maliit, so mas daming capacity makakasakay sa jeep. Ganito rin ang karanasan ng estudyanteng si Gab. Minsan po parang di rin po sila uminto kapag pumapara ako. Ang ilang PUV drivers na nakausap namin, hindi naman daw naniningil ng doble sa mga plus size na pasahero. Hindi naman kami nag-isip na malulugi kami. Tulong na rin namin yun sa
Siyempre, kung masikip mahirapan naman yung mga pasahero. Ang PW po 11 pesos pa rin mo pag isang tao lang po. Kahit mataba siya o mali, 11 pesos pa rin po. Git ng LTFRB, hindi dapat gawing basehan ang size o timbang ng isang pasahero sa kanyang pamasahe sa PUV. Naman ang bigat mo, isang pasahero lang yan. Marami kasing nakakarating din sa LTFRB na yung mga matatabang pasahero sinisingil ng doble. O kaya naman, napipilitan na lang yung mataba na magbayad na lang ng dalawa kasi nahiya. Kung PWD ka, senior citizen, o estudyante, entitled ka sa discount, maski gaano ka kataba. Sabi ng LTFRB, may paglabag at katapat na parusa ang mga PUV driver at operator na mapatutunayang naniningil ng doble sa mga plus size na pasahero. Dun sa operator, no, dahil franchise violation po yun. Ngayon, dun naman sa driver, maaari siyang matanggalan ng lisensya. Maaari ma-penalize yun operator kasi siya nag-employ ng driver na pasaway. Hinihikayat ng LTFRB ang mga pasaherong makararanas ng diskriminasyon na magsumbong. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Formal na pong binuksan ang Palarong Pambansa 2025 sa Lawag, Ilocos Norte. At pinangunahan yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos at dinaluhan ng libo-libong atletang estudyante mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nakatutok si Ian Cruz. Sa mayamang kultura ng mga Ilocano, awitin, hanggang sa pagsasadula ng alamat ni Lamang at ng tinaguriang Ilocano Shark na si Chofilo Ildefonso. Makulay na nagsimula ang ika-65 Palarong Pambansa na sinaksihan ng 12,000 nasa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag, Ilocos Norte. Pumarada ang mga atleta mula sa 17 rehiyon ng bansa, National Academy of Sports at Philippine Schools Overseas. That I will respect. Nanguna sa oath-taking ng mga atleta ang baseball prodigy na si Jeric John Flores. Habang ang kauna-unahang Pinoy Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz ang nanguna sa panunumpa ng coaches and technical officials. Sa bisa ng kapangyarihan ni pinagkaloob sa akin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, opisyal kong idinideklara ang pagbubukas ng Palarong Pambansa para sa 2025. Pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang dedikasyon ng mga atleta. Yung oras na ipapahinga ninyo na lang dapat gagamitin ninyo pa sa practice at saka sa training. Mag-aaral sa umaga, tapos ensayo sa hapon. Minsan, kulang pa sa gamit o sa panggastos. Ngunit, wala sa inyo ang sumuko. Bili ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga atleta, pag-husayin pa nila yung kanilang ginagawa. Baka dumating daw ang panahon, sila na magiging kinatawan ng Pilipinas sa malalaking kompetisyong pangpalakasan sa iba't ibang mga bansa. Ang gobyerno ay laging nasa likod ninyo. Tutulungan namin kayong maabot ang inyong mga pangarap. Dahil ang panalo ninyo, panalo na rin namin. Isa sa mga highlight ang pagpapailaw sa solar-powered light beam. Sinasalamin daw nito ang pagiging renewable hub ng Ilocos Norte. Pinatingkad pa ang pagtatapos ng programa ng fireworks display at drone show. Ang ilang atleta na mataan pa namin naglalakad sa tulay na ito sa Lawag City na tinatayang 3 kilometro mula sa venue. Kuya, bakit naglalakad kayo? Traffic po, wala pong van. Hanggang May 31 ang Palarong Pambansa sa Ilocos Norte. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Paglabas ng eskinita ng isang lalaking naka-helmet, bigla siyang bumunot ng baril at may pinaputukan. Hindi po nahagip ng CCTV kung sino ang binaril niya, pero ayon sa mga otoridad, isa ring lalaki ang gumanti ng putok. Nangyari po yan sa Rojas City, sa Capiz, umaga po kahapon. Agad na tumakas ang gunman at ang kanyang kasama. Natukoy na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng dalawa. Walang nasaktan o nasawi sa barilan.
At na-recover ang ilang basyon ng bala, gayon din ang nasa 50 pakete ng iligal na droga na wala ng laman. Patuloy ang investigasyon. Kasunod ang pagbaligtad ng Court of Appeals sa kanyang acquittal noong 1 taon at pakikipagpulong ng South Korean officials sa pamahalaan noong 1 linggo, full-scale manhunt na ang kinasa para kay dating Police Superintendent Rafael Dumlao III. Kinonvict si Dumlao ng Court of Appeals sa pagiging mastermind ng pagdukot sa Koreanong si Ji Ik-ju sa Angeles, Pampanga at pagpatay sa kanya sa loob mismo ng Camp Crame noong 2016. Sa investigasyon, sinabing flinash umano ang mga abo ni Ji Ik-ju sa inidoro matapos ikrimi. Yung si Colonel Rafael Dumlao na-acquit, pero subsequently challenge yung acquittal niya sa higher court, sinet aside yung acquittal niya, and in the next round, na-convict siya. Umapela siya, na-affirm yan. So final na decision yan. Biro mo, dating pulis, hindi mo makita. Yun ang sumama ang loob ko dyan. Dagdag ni Bersamin, kahiyahiyang hanggang ngayon, wala pa rin si Dumlao sa kamay ng batas. Reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong without the possibility of parole ang hatol kay Dumlao. If he does not peacefully surrender, then he runs the risk of a full-scale manhunt. It was made clear to us by the immigration people that in their records, Colonel Dumlao still remains in the Philippines. Bumuo na ng special manhunt team para tugisin si Dumlao. Kinabibilangan nito ng mga operatiba mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at iba pang miyembro ng PNP. Magbibigay naman ng intel ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ang sinabi ni Executive Secretary Bersamin, hindi natin sasabihin dito o hindi natin kailangan isipin na pulis siya. Siya ay nag-violate ng batas, siya ay pumatay at siya ay may warrant at kailangan i-serve natin yung warrant yan kahit sino pa siya. May 1 milyong pisong pabuya na ring inilabas para sa kung sino mang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip ni Dumlao. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafra, nakatutok, 24 oras. Nagmistulang ilog ang downtown area ng Holosulu dahil sa lagpastuhod na baha bunsod ng malakas na ulan. Ayon po sa kumuha na video, tumirik din ang ilang sasakyan sa kalsada. Inabot ng 4 na oras bago tuluyang humupa ang baha na nangyari nitong Biyernes. Sa Maguindanao del Sur, libo-libong residente ang lubhang naapektuhan ng kabuhayan dahil din sa malawakang pagbaha. Agad nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng repacking katuwang ang 33rd Infantry Battalion, 6th Infantry Division ng Philippine Army. Kahapon, nakapaghati na po tayo ng tulong sa mga bayan ng Datu Abdullah Sangki, Mama Sapanok at Sultan sa Barongis. Katakdaring i-deliver ang dagdag na 2,500 food packs ng GMA Kapuso Foundation. At sa mga nais pong tumulong, maaari pong magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin po online via GCash, Shopee, Lazada, Global Rewards at Metrobank Credit Card. Isang surprise birthday party ang inihandog ng fans para kay Andrea Torres. Ano kaya ang birthday wish ng akusada star? Alamin yan sa aking chika. Walang kaalam-alam si Kapuso star Andrea Torres na ang pupuntahan niyang lunch meeting daw sa isang tiyahin from abroad, birthday party pala para sa kanya. Pagdating sa venue, bumungad sa kanya ang isang pretty in pink surprise party. Lahat ng favorites at wishes ni Andrea, iniregalo ng kanyang fans. Ang dami sa kanila, talagang more than a decade ng kasama ko. And iba yung ganong klaseng pagmamahal, di ba? Tsaka napaka-consistent nila. Grabe talaga. Sabi ko nga, yung love to na parang love sa'yo ng magulang mo, love sa'yo ng kapatid mo. So sobra ko silang tina-cherish.
Ang tanging wish ni Andrea ngayong taon, mapusuan ng viewers ang ginagawa nilang serye na Akusada. Punong-puno raw ng challenges ang kakaibang seryeng kanilang ihahandog, kung saan gaganap siya bilang isang magtatahong. I think first time na gumawa ng soap na ang role magtatahong. So gusto namin na super mapakita talaga yung community na yun, kung ano yung buhay nila. Mabuti na lang daw at swak ang chemistry nila ng leading man niyang si Benjamin Alves. Pagka-estena ko siya, parang nababawasan yung preparation ko ng half. Parang alam kong mag-work yun, alam kong kung ano man yung gagawin niya, makakapagbatuhan kaming dalawa. Bus at tren nagbanggaan sa Camarines Sur at sa Santiago City nalunod ang isang batang sakay ng tricycle na nahulog sa irigasyon. Yan at iba pang disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Dano Tingkungko. May nahulog na sa iskar dito. Yung bata, hinahanap nila, hindi nila makita. Tulong-tulong na hinanap ng mga residente sa irigasyong ito sa Santiago City, Isabela, ang isang batang 2 taong gulang. Sakay siya ng tricycle na nahulog doon habang minamaneho ng kanyang ina. Kalauna natagpuan ng bata sa di kalayuan. Dead on arrival siya sa ospital. Patuloy ang investigasyon pero ayon sa CDRRMO at pulisya, maaaring nagkamali raw sa pagmamaneho ang ina ng bata kaya nahulog. Wala pang pahayag ang ina ng biktima. Nahulog sa kanal sa tabi ng highway sa Bayumbong, Nueva Vizcaya ang pulang kotseng ito. Nakabanggaan nito ang isang pickup truck, 2 truck at isang e-trike ang nadamay. 3 ang sugatan kabilang ang 2 driver na dinala na sa ospital. Iniimbisigahan ang disgrasya. Sumalpok ang isang tren sa bus sa Nabua, Camarines Sur. Dinala sa ospital ang driver at 13 pasahero ng bus. Ayon sa Nabua Police, sa panayam ng Super Radio DZBB, papuntang Legazpi Albay ang bus nang hindi umano mapansin ang paparating na tren. Base sa paunang imbestigasyon, madilim sa lugar at walang flagman o anumang warning signal sa riles. Hawak ng pulisya at wala pang pahayag ang makinista ng tren na tumangging magpadala sa ospital. Ayon sa Philippine National Railways, hindi na-diskaril ang tren. Pero pinagpapaliwanag pa rin ng Department of Transportation ng PNR. Nag-issue rin ng LTO at LTFRB ng show cause order para sa bus driver at bus company. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang terminal ng Mega Bus Line sa Cubao pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Nasa Bicol daw ang kanilang head office. Patuloy naming sinusubukang kunan ng pahayag ang kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Sa darating na pasukan, aarangkada ang libreng tutorial program ng DepEd para matulungan ang mga estudyante sa pampubliko at pribadong paaralan na hirap po sa pag-aaral. Nakatutok si Nico Wahe. History of sorcerer. The oldest sorcerer-like sport was played over 2,000 years ago. In accident, Chinese Greek and Roman plotters. Ang incoming grade 7 student na si Nonong, hindi niya tunay na pangalan. Aminadong hirap sa pagbasa. May mga salita kang hindi alam? Opo. Eto, anong basa dito? Sorcerer. Sure ka na? Sorcerer yan? Yata. Ano yung sports na... Soccer pala. Yun. Pinagbasa ko rin ng kapatid niyang grade 4 pupil. Ang resulta? History of soccer. The oldest soccer-like sport was played over 2,000 years ago in ancient Chinese, Greek, and Roman cultures. Ang kanilang ina, aminadong hindi na gaanong natututukan ng pag-aaral ng mga anak, lalo na ng kanyang panganay. Hindi ko naman kasi talaga sila masyado natututukan kasi kailangan po namin trabaho para sa kanila. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 5.58 ng mga estudyanteng graduate ng high school edad 10 to 64 years old ang functionally illiterate o may problema sa comprehension at understanding o hindi nila naiintindihan ang mga nababasa nila. Ayon sa DepEd, gumagawa na sila ng paraan para masolusyonan ang problemang yan. Sa darating na school year, i-activate ng DepEd ang kanilang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program sa ilalim ng Republic Act 12028.
Dito, ibang set ng mga guro ang tatayong tutor sa mga nasa grade 1 to 10, kabilang ang mga matagal na hinto at kababalik pa lang sa pag-aaral. Mga below minimum ang proficiency level sa reading, math at science, at iyong mga laging bagsak sa mga pagsusulit. Assess po natin yung mga bata para malaman natin sino sa mga bata ang kailangan ng tutorial. Hiwalay po sa klase nila yon. Pwede po itong bago ang klase nila or pwede rin pagkatapos ang klase nila. Pwede rin pong weekend. Depende po sa kakayahan ng school at saka availability ng mga tutors nila. Libre ang programang ito na layong solusyonan ang learning gap sa mga estudyanteng may mahinang komprehensyon. Good news ito para sa nanay ni Nonong. Malaking tulong po yun para mas ma-improve po yung yung pagbabasa. Imbis na ilalaan niya na lang sa ganun kaysa maggala-gala siya. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Kasunod ng utos na courtesy resignation, marami pa raw tatamaan sa balasahan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa Malaysia po ngayon para dumalo sa ASEAN Summit. Nakatutok si Jonathan Andal. 4 na miyembro na ng gabinete ang sinibak o inilipat ng pwesto kasunod ng utos na mass courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang nadagdag dyan, pero sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, marami pang tatamaan dahil tuloy pa ang evaluation. Ang memo ko, yung cabinet, yung presidential appointees at saka heads of agencies. Proseso yan. Hindi ba pwedeng lump sum na maghusga ka sa kanila. Sabi ni Bersamin, inuunang silipin ng Pangulo ang trabaho ng mga ahensyang may direktang serbisyo sa taong bayan. Meron kasing mga opisina na hindi masyadong involved sa daily life ng tao. They're just the research groups, mga ganun. Inutos ng Pangulo ang mass courtesy resignation noong nakaraang linggo para raw iayon ng administrasyon sa mga pangangailangan ng taong bayan kasunod ng 2025 midterm elections. Pero sabi ng political analyst si Professor Ranjit Rai, mukhang parang cosmetic, no? Hindi ganun kalaki ang pagbabago. Karamihan ng mga tao na pinalitan sa top management lang, wala naman mga undersecretary talagang pinalitan. Sana hindi formal lang, sana totoong talagang reshuffle at saka pagpapalit ng mga tao in certain institution. Pero higit sa tao, dapat daw reforma sa mga kagawaran ng pagtuunan ng Pangulo. Kahit pagbalasa ka ng tao, kung yung mga balakid na institutional, nandyan pa rin. Yung mga budgetary constraints, nandyan pa rin. Wala magbabago. Kanina bago umalis papuntang Malaysia, nagbiro ulit ang Pangulo tungkol sa balasahan ng kanyang gabinete. Very measured numbers of the cabinet that are here this afternoon. Dadalo ang Pangulo sa 46th ASEAN Summit and related summit sa Malaysia. Pag-uusapan daw ang sigalot sa South China Sea, sitwasyon sa Myanmar, climate change, ekonomiya at framework para sa responsableng paggamit ng artificial intelligence. Idadagdag din daw niya ang usapin sa taripa ng Amerika. We must find a way to find consensus amongst the disparate situations that the different member states are operating under. Habang wala ang Pangulo, magsisilbing caretaker ng bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Iginiit ni International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na hindi pinipilit o ginagawa ng kwento ang testimonya ng mga saksi. Kaugnay po ito sa alegasyon ni Senator Bato de la Rosa na umano'y pinipilit ng ICC ang mga polis na pumirma ng mga prepared affidavit para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na crimes against humanity sa ICC. Dagdag pa ni Conti, ang mahalagang saksi ay kailangang personal na magbigay ng kanilang salaysay sa korte. Ang mga tanong daw sa investigasyon ay bukas at malaya at isinagawa sa ilalim ng mahigpit na patakaran. At lagi rin daw may recording at nasa harap ng kamera. Obligado rin daw ang prosekusyon na ibunyag kahit mga ebidensyang maaaring pumabor sa akusado. Mga kapuso, sakali pong makagat o makalmot ng hayop, may mga ospital kung saan libre ang pagpapabakuna kontra rabies. At ang PhilHealth may animal bite treatment package din. Yan at kung ano dapat gawin sa mga tao at hayop na meron ito sa pagtutok ni Von Aquino.
Isang batang 2 taong gulang ang dinala sa San Lazaro Hospital dahil nakagat ng aso sa mukha, dibdib at batok. Ayon sa ina ng bata, alaga nila ang nakakagat sa biktima kagabi. Pagkita daw po ng classmate ng pamangkin ko, talagang nasa ilalim na po siya, nakadamba niya sa kanya yung aso. Alagang aso rin na nakakagat sa daliri ng senior citizen na si Virginia Presnilio noong Biyernes. Kabilang sila sa mga pasyenteng libreng binakunahan kontra rabies sa San Lazaro Hospital ngayong araw. Basta magdala lang po ng ID at mailapit sa medical social natin. Ayon sa pamunuan ng San Lazaro Hospital, mayroon naman sila mga available na anti-rabies vaccines para sa buong taon na tinatayang nasa 100,000 vials. Pero sakaling maubusan, nakahingi naman daw sila ng tulong sa Department of Health para sa dagdag na bakuna. Libre rin ang rabies vaccination sa RITM Muntinlupa at Amang Rodriguez Hospital sa Marikina. Maaari ring mag-inquire sa mga LGU para sa mga libreng bakuna kontra rabies. Ang PhilHealth naman may animal bite treatment package na 5,850 pesos. Sakop nito ang mga bakuna sa rabies at tetanus at local wound care. As of May 21, 13 na ang naitalang namatay sa rabies sa San Lazaro Hospital mula sa iba't ibang probinsya. Ayon sa doktor, ang pagkamatay, maiiwasan naman sana kung maagap na nagpabakuna ang mga pasyente. Dapat din anyang kumpletuhin ang 3 dose ng bakuna, makagat o makalmot man ang hayop. Pagka ganun po kasi kulang, so hindi po makakaproduce ng antibody ang katawan na sufficient para makakontra sa rabies. Obserbahan din daw ang hayop na kumagat o kumalmot sa pasyente. Kung mamatay ito sa loob ng 2 linggo, mataas ang tsansa na may rabies ito. Kabilang sa sintomas ng rabies ang lagnat, sakit ng ulo at kapag umabot na ang rabies virus sa utak, takot sa tubig at hangin. Usually, within 3 weeks to 3 months po ang incubation ng rabies o yung pagkakaroon ng sintomas. Pagka po kasi takot na po sa tubig at hangin ang pasyente, ibig sabihin po namamagana po yung utak ng pasyente dahil sa rabies. Depende rin daw sa parte ng katawan na nakagat ng hayop ang bilis ng pagkalat ng rabies. Pinapayuhan din ang mga kaanak ng pumanaw sa rabies na magpabakuna at ipakremate ang labi ng kaanak. Kahit na namatay na po ang pasyente, yung katawan niya po pwede pa rin po makakalat ng rabies virus. Pag na-inhale po yung droplet or yung mga tubig sa katawan ng pasyente. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang partial lifting ng Korte Suprema sa naunang temporary restraining order noong August 2022 sa hiling ng MMDA, bukas ay muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa ilalim nito, wala ng enforcer na manghuhuli ng traffic violator. Pag nahuli ka ng CCTV kasabay ng artificial intelligence na ipinatutupad na rin ng MMDA, sa loob ng 7 araw ay maaaring makakuha ng abiso ng violation sa impormasyong nakalakip sa rehistro ng sasakyan. Yung registered owner ng vehicle, dahil may interconnectivity kami sa LTO, we would know. Meron na rin ho kaming pinaplano pati text. Pero iira lang ito sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na saklaw ng MMDA at hindi ng mga LGU. Yan ang mga circumferential at radial roads gaya ng EDSA, C5, Commonwealth Avenue, Aurora Boulevard at Rojas Boulevard. Dahil din sa NCAP, i-realign ng mga traffic enforcers sa mga lugar na walang CCTV. Nilinaw rin ng MMDA, hindi naman porket na huli kamkang may nilabag, may notice of violation na kaagad. Pag-aaralan daw muna nila ang konteksto ng pangyayari. Pwede ring umapila ang mismong motorista sa MMDA. Nilinaw din ng MMDA na hindi ipatutupad ang NCAP sa mga lugar kung saan may problema sa traffic signage o mismong lane sa mga kalsada. In those areas, kapag alam namin may problema sa mga traffic signage, just to be fair. And nakikipag-coordinate ho kami sa DPWH. We are fair in dealing with that. Kung mga pampublikong sasakyan naman gaya ng bus o TNBS ang may violation, sino sa may-ari o tsuper ang titiketan? Ang may-ari po ng sasakyan, pwede silang iparating sa MMDA. Mayroon naman silang log. They could report kung sino ang driver. Alam nilang driver's license. Even the bus operators, jeepney operators, they could send us the details. Kaya nga po, binibigyan namin sila ng 10 working days para may balik sa amin yung detalye.
Iba na rin daw ang magiging sistema ngayon ng NCAP dahil nang may bisa pa ang TRO, inayos na raw ang mga issue kaugnay nito tulad ng iba't ibang multa sa iba't ibang lugar. Actually po, hindi nyo kami impleaded at ang mga nagreklamo ditong mga transport group, ang sinisigaw nila, gayahin nyo ang MMDA yung sistema, and somehow po, because of the single ticketing, naibaba natin yung mga amount ng fine sa buong Metro Manila, naging uniform na. Even LGUs, yung issues na binabato sa mga LGUs, nasettle din namin dito sa single ticketing. Giit ng MMDA, hindi fundraising ang NCAP, kundi paraan para tumino ang mga anilay barumbadong motorista. Pabor ako dyan, sir. Para tumino yung masasamang driver. Madami. Mahirap po. Kagaya ngayon, kulang pasahero, mainit. Di pa nga ako nakabondre, ilan kuwan ko na, ikot, 3 na. Mahuli pa, wala na ipapakain sa mga pamilya. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok, 24 oras. Isiniwalat ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak ang ilan pang alegasyon laban kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Kaugnay na umano'y maanomalyang 1.4 billion pesos na land acquisition. Nakatutok si JP Soriano. Handa na ang Department of Migrant Workers na ihabla si dating OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay sa umano'y di otorisadong pagbili ng lupa sa halagang 1.4 billion pesos. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, marami pang nalaman sa umano'y maanomalyang proyekto, gaya ng pagpaparenta niya ni Ignacio ng lupang binili. At tinanong ko sa kanya, nasaan ang upa o rent? Ang sagot niya ay hiningi pa natin doon sa kolektor ng rent. Sabi ko, sino yung kolektor ng rent? Yung dating may-ari ng lupa. Sabi ko, bakit? Bakit yung dating may-ari ng lupa? Nauna nang sinabi ni Ignacio na dumaan sa Technical Working Group ang programang Halfway House o dormitoryo para sa mga OFW malapit sa NAIA Terminal 1. Taliwas sa naunang pahayag ni Kakdak na hindi raw nakonsulta ang board tungkol sa pagbili ng lupa na malinaw raw na paglabag sa OWA Charter. Yung technical working group was after the signing of the deed of sale. At nung nagulat ang technical working group sa board, after the signing of the deed of sale, na-establish na hindi dumaan sa board yung deed of sale. September 2024, pinirmahan umano ni Ignacio ang deed of absolute sale kaugnay sa lupa na nangyari sa parehong buwan. Sabi ni Kakdak, binago raw ni Ignacio ang nakalagay sa deed of sale na sa halip na magbebenta ng lupa ay OWA na ang magbabayad ng local transfer tax na 36 million pesos. Aniya, exempted ang OWA sa mga ganitong uri ng buwis. Sabi namin, anomalya yan, dapat i-produce yung ibalik yung pera na yan at agad naman binalik. But that's right after sinabihan namin. Isa pang inimbestigahan ng DMW, ang hindi raw pagbanggit ni Ignacio sa board nagigibain ang mahigit 50 condo units na nakatayo na sa biniling lupa na anyay labag din sa OWA Charter. Sinusubukan pa naming kunan ng bagong pahayag si Ignacio kaugnay sa mga sinabi ni Kakdak. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. From bahay ni Kuya to bahay ni Michael. Isa ng certified homeowner ang ex-PBB housemate na si Michael Sager. On IG, ibinahagi ni Michael ang pictures niya sa loob ng kanyang brand new home. Very proud homeowner si Michael at hindi raw siya makapaniwala. Wala pa raw itong mga gamit at nagpapasalamat siya sa bago niyang achievement. Thank you, Nelson. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Nakatuto kami 24 oras.